Hello, Sir Rafi Tulfo, buti naman tumawag ka na sa akin. Hello mga cons, good morning. Ngayon mga cons, may bagong upload si Super DM. Ngayon mga cons, ibabahagi ko rin sa inyo mga cons yung mga hindi sang-ayon kay Super DM. Ito, panoorin nyo, maaasar naman kayo. Pero itong umaidolo kay Super DM, matutuwa naman kayo. Yung sa akin naman ay gusto ko lang ibahagi sa inyo kung anong pinagagawa ni Super DM sa kanyang pagbablog. Ngayon ibabahagi ko rin sa inyo, kaya pagpasensyahin niyo ako kasi ako nagbablog din pero content lang din ako. Pero salamat ha. Ngayon panoorin natin yung ano niya. Ngayon panoorin, na-outsing ako. Ngayon panoorin na naman natin, sabay-sabay nating panoorin yung ano niya, kung yung sa akin medyo nakakasar, medyo natatawa, at saka maraming ano kasi niya yun kumbaga yun na yung ginagawa niya lagi sa mga content siguro niya, kaya sa akin lang naman walang problema yon. Pero kung titingnan naman sa kabila, marami na talaga natulungan si Idol Rafi Tulfo. Kasi nakapunta na rin to dito sa aming barangay. Dito si Idol sa Cavite. Pero wala tayong wala akong sa kanila. Kasi isa rin akong nagba-vlog. Pero titingnan na lang natin. Kaya gusto ko na ipamahagi sa inyo na ganito ginawa ni Super DM. Bahala na kayo maghusga. Pero ito, tingnan natin. Tre, sabay tayo. Tara. Hello, Sir Rafi Tulfo, buti naman tumawag ka na sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi kita sinisiraan. Kaya hindi ako natatakot na umarap sa'yo. Kaya umanda ka, Sir Rafi Tulfo. Pupuntahan pa rin kita dyan kahit binabanata na kita. Sir Rafi Tulfo, pipila ako sa TV5. Pag hindi mo pa rin ako inaksyonan, Sir Rafi Tulfo, bahala ka, Sir Rafi Tulfo. Mag-aaway tayo. Basta, pupunta ako dyan, Sir Rafi Tulfo. Pupuntahan kita. Tandaan mo, pupuntahan ulit kita dyan. Pumunta ka rito, ihampas ko sa mukha mo tong cellphone ko. Mabuhay kayong lahat po dyan sa Masbate, sa Barangay Busing, San Pascual, Masbate. Mga taga Masbate, ang aking pong pagsaludo sa inyo. Plastic! Anak, sayring naway lubot si Rafi Tulfo. Ano ang sabi mo? Nagliwanag ang Masbate dahil sa tulong mo? Dahil tinulungan mo ang nagreklamo sa kuryente? Baka yung mata mo ang nagliwanag si Rafi Tulfo. Anak, kasayring naway lubot si Rafi Tulfo. Ngayon, pinansin mo na ang kuryente ng Masbate. Kasi may nagpila dyan na taga Masbate. Akala mo kung yan na yung tropa ko. Kaya nanginginig yung itlog mo sa takot. Kaya inaksyonan mo kaagad. Dahil takot ka sa akin, baka mablog na naman kita. Tinulungan mo nga ang taga Masbate sa problema sa kuryente, pero palpa ka pa rin si Rafi Tulfo. Alam mo na si Rafi Tulfo na nahirapan ang mga taga Masbate na lumapit sa iyo at magsumbong. Samba nga lang na may nakapasok na isa, kasi binlag kita, sumikat yung Masbate. Yun, kaya mo inaksyonan yung ngayon lang na bagong pila. Hindi ka man lang nagbigay ng concern sa buong Masbate. Ialam mo naman sana ang problema namin dito. Pumalpa ka pa rin. Anak, sayring naway lubot si Rafi Tulfo. Hindi mo ba alam na ang tinutulungan mo ay napukor lang? Ha? Maliit lang ang consumer ng napukor. Hindi mo tinanong kung ano ang gamit dito sa Masbate? Ang pinaka may malaking consumer sa kuryente dito, Masilco. Sa DMCI ba yun? DCMI? Basta yun. Pinansin mo na ang problema sa napukor, pero hindi mo na sinabay ang sa Masilco. Alam mo si Rafi Tulfo, yung napukor, nasiraan lang ng fuse, tapos nag-burn out ng 2 linggo, pinansin mo.
Pero ito dito sa amin na buong Masbate ang gumagamit sa muscle ko, kahit walang sira ang fuse, ay hindi lang basta 2 linggo ang brownout. Kapag magulan lang ng konti, ay brownout kaagad. Lalo na kaya kapag bumabagyo, ay halos 1 buwan ng brownout. Tapos alam mo naman na ang Masbate ay pasok sa area of responsibility. Palaging may pumapasok dito na bagyo. Oh, di ba? Nabalitaan ko nga dito sa Masbate bagyo, tapos sa Manila mainit. Noong nandoon ako sa Maynila. Sunod-sunod ang bagyo, tapos sunod-sunod din ang brownout. Anak sa iring naway lubot naman ito si Rapi Tulfo. Paano ang mga vlogger si Rapi Tulfo kapag sikat na? Hindi sila pwede mag-upload ng matagal kasi nawawala ang engagement nila. Makakalimutan sila ng mga viewers. Sobrang tagal nila makablog kasi palaging lubat ang cellphone kapag sunod-sunod ang brownout. Minsan nga may kuryente ang napukor, tapos dito sa Masilco wala. Alang-alang naman pupunta pa kami ng napukor si Rapi Tulfo. Ang layo nun. Example, Barangay San Rafael, makicharge lang kami. Ha? Ubos ang isang araw namin sa pagcha-charge sa sobrang layo. O paano pa kami niyan makablog? Kaya ang tinatanong ko sa iyo si Rapi Tulfo, bilang chairman ng Committee on Energy, ano ang magagawa mo para maayos ang power dito sa Masbate? Kasi yung sinasabi ng iba, mahina daw ang power, hindi kaya. So ano ang gagawin natin para madagdagan ang power? Mga ganyan ba? Yung mga mahihirap dito, vlog lang ang kanilang pag-asa para umasinso sa buhay. Pero paano sila uunlad kung ganito ang kuryente sa amin? Imbis na magtrabaho sila para umasinso, so magrereklamo na lang sila sa gobyerno dahil sa kuryente. Kapag nag-brownout, magpupos agad yung mga taga-Masbate. Ay piste maninin na Masilco kay patay-patay ang kuryente. Tapos, pag nagbalik naman ang kuryente, magpost na naman sinda sa Facebook na, ay sige diri na lang kita maurit kay nagbalik naman. Inaksyonan mo na ang napukor, dapat sinali mo na ang kuryente sa Masilco kasi marami ang consumer lahat. Mas malaki ang consumer ng Masilco na palaging nagba-brownout sunod-sunod. At inaksyonan mo na, dapat sinali mo na rin ang signal, pambira, anak sa iring naway lobot. Ngayon ko lang nalaman na wala-wala dito ang signal. Paano kami makapag-vlog si Rapi Tulfo kung wala-wala ang signal? Kawawa ang YouTuber, okay lang sa wifi, mahina ang wifi kapag mag-upload sa Facebook. Pero sa YouTube, mabagal ang wifi, kailangan ng signal. Hindi ba pwede na tingnan nyo muna ang problema ng bayan nyo, si Rapi Tulfo, bago kayo makipagmarites dyan? Di ba galit ka sa mga politiko na tulog? O di, wag mo silang gayahin. A few moments later. So ngayon mga cover, may nag-message sa akin, staff daw siya ni Sir Rapi Tulfo. Gusto daw ako makausap ni Sir Rapi Tulfo, tatawag daw siya mamaya. Kaya abangan ninyo mga cover. A few inches later. Hello, Sir Rapi Tulfo, buti naman tumawag ka na sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi kita sinisiraan. Kaya hindi ako natatakot na humarap sa'yo. Sir Rapi Tulfo, hindi na sana kita babanatan kung nirespeto nyo lang ako sa Senado. Ha? Naintindihan ko hindi mo ako nakilala kasi nagpapugi ako. Ha? Nagpa-glow up ako. Hindi mo alam na ako pala yung kaibigan mo na si Super DM, yung nagtatanggol sa'yo. Kaya naiintindihan ko kung hindi mo ako nakikilala. Pero kahit hindi mo ako nakikilala, kapag may pumasok sa opisina nyo, kausapin nyo naman bilang respeto, di ba? Malaking tao man o maliit, walang pinipili yan. Basta usapang respeto, di ba? Tama ako si Rapi Tulfo. Ngayon si Rapi Tulfo, hindi mo ako pinansin sa Senado kasi akala mo katulad lang ako ng iba na manghingi lang ng donasyon sa Senado. Ang hindi mo alam, importante pala yung sasabihin ko. Ha? Buti pa kung alam ko lang na hindi mo ako papansinin, yung suot ko Super DM na lang at hindi na lang ako nagpapugi. Hindi na lang ako naligo para makilala mo ako. Kasi sa vlog ko kasi, para akong walang ligo. Para makilala mo ako. Pero dapat si Rapi Tulfo, kahit hindi mo kilala, papansinin mo pa rin
Nakita mo lang nagwapo ako, hindi mo nakilala na si Super DM, hindi mo papansinin kasi akala mo manghihingi ng donasyon sa Senado. Anak, Sir Noel Lubot si Rapi Tulfo, kahit walang kamera, dapat kakausapin nyo, respetuhin nyo, di ba? Para hindi na tayo umabot sa ganito. Pagpasensyahan mo na kung marami akong nasabi sa'yo, pero hindi ko babawiin yon. Lahat ng sinabi ko totoo. Ngayon, ginawa ko lang yon para matulungan mo ako, ha? Matulungan mo ako. Ngayon, umaasa ako sa tulong mo. Kahit binanata na kita, balikan pa rin kita, Sir Rapi Tulfo. Katulad ng sinabi ko, kakainin ko ulit yung sinuka ko. Papatunayan ko yan para sa mga kababayan ko. Kaya umanda ka, Sir Rapi Tulfo. Pupuntahan pa rin kita dyan kahit binabanata na kita. Sir Rapi Tulfo, pipila ako sa TV5. Pag hindi mo pa rin ako inaksyonan, Sir Rapi Tulfo, bahala ka, Sir Rapi Tulfo. Mag-aaway tayo. Basta, pupunta ako dyan, Sir Rapi Tulfo. Magdala ako ng cameraman para pag gumawa ka ng hindi maganda ay makikita nila at mapakita ko rin sa iyo kung hanggang saan ang tapang ko, Sir Rapi Tulfo. Pupuntahan kita dyan, Sir Rapi Tulfo. Mangingi ako ng tulong ulit sa iyo. Ha? Pupuntahan kita. Tandaan mo, pupuntahan ulit kita dyan. Pumunta ka rito, ihampas ko sa mukha mo tong cellphone ko. Sige, pumunta ka rito, papirma mo sa akin at isampal ko sa pagmumukha mo, tadyakan pa kita palabas ng TV5. Sinisira mo yung pangalan ng radyo, ng taxi squad, ng Radyo 5. Ay, pasensya na, Sir Rapi Tulfo. Nanghihingi lang naman ako ng tulong. Hindi ko naman alam na magagalit kayo sa akin. Walang hiya ka. Nagmalaki ka pa na hindi napipila ang sino mang magbigay ng pera o makipag-coordinate sa iyo dahil malakas ka sa TV5? Pasensya na, Sir Rapi Tulfo. Akala ko kasi lahat kayo na Tulfo Brothers matulungin, pero hindi pala. Huwag mo idamay ang pangalan Tulfo Brothers, walang hiya ka. Sorry kung gano'n pagkakaintindi mo sa pagkakas ko ay bobo. Patunay na may basbas sa kanya ang panghihingi ko ng 1,000 pesos kada isa sa inyo. Ay, grabe ka naman, Sir Rapi Tulfo. Hindi man ako nanghingi ng 1,000 pesos. Ang hinihingi ko na tulong, yung scam. Hindi naman ako manghingi ng donasyon sa inyo. Yung scam lang na sana mahanap na yung scammer. No, mali ka. Ikaw ang naghingi ng pera, sila ang nag-uusisa kung legal ba o kung legit ba yung paghihingi mo at sinabi mo legit ito sapagkat kukuha pa nga ako ng pirma kay Idol Rapi, patunay na may basbas sa kanya ang panghihingi ko ng 1,000 pesos kada isa sa inyo. Ang layo naman ng pagkaintindi mo, Sir Rapi Tulfo. Hindi ka ba marunong magbasa? Ako marunong eh. Hindi ka man marunong magbasa ng post ko.